Ang nakikita natin dito ay una, ito ang nangyayari kapag sinusuppress natin o hindi natin pinapayagan na lumabas ang anumang ebidensya meron ang sino man tungkol dito sa nakahihindik na flood control scandal. Kasi ang nangyayari, kung halimbawa yung Blue Ribbon Committee ng Senado na dati ay ating ipinagmamalaki na siyang hayagan ng katotohanan sa Senado, ay talagang maayos ang pagkakahandle at walang tinatago, walang ikinupubli, walang pinagtatakpan. Eh hindi sana umabot sa ganito na ang mga tumitistigong ito na may kaalaman tungkol sa mga pagbibigay ng mali-maleta o bag-bag na pera sa mga matataas sa ating pamahalaan. Hindi sana umabot sa ganito na itong mga ito ay nagpe-press conference at inilalahad yung kanilang nalalaman. Hindi ko sinasabing lahat ng kanilang pinahayag ay totoo. Pero din ako mga nakikita na parang hindi yata totoo yun. Meron din naman, marami in fact, na alam ko kasi halimbawa, yung bahay ng isang senador, nakapunta na ako doon eh. At alam kong yun bahay ng isang senador. No? Yung dating opisina ng isang in fact, dati pang Senate President. Alam ng marami sa Senado na nag-uopisina doon, parang another office, no, ng dating Senate President. So, itong mga bagay na ito, at marami silang pinakitang mga litrato, mga video clips, mga kung ano-ano. Kung ito'y hindi pinagtatakpan o hindi sana dininig ng Blue Ribbon Committee na hindi sana umabot sa ganito. Tama. Na dumami na ng dumami. Ngayon napakalaki ng problema ng Senado. Halos kalahati sa kanila dinamay nitong mga sundalong ito, dating sundalo, no? I would suppose mga 10 hanggang 12 nadamay dito sa talamak na flood control scam. Whether totoo lahat yung sinasabi ng mga dating sundalo o hindi. So paano ngayon silang magkakaroon ng credible na hearing or investigation tungkol dito? Opo. No? Iyan ang nagiging problema ngayon. Saan dudulog ang katotohanan ngayon dito sa ating bansa? Di na natin alam eh. Totoo. No? Kasi nakakatakot ka litol. Pag nabanggit ka, parang dating guilty agad no? Yun na nga. Kasi dapat sinusuri Dapat binigyan na sila ng plataforma para sabihin ang kanilang sinasabi. At doon ay masusuri ng maayos kung totoo o hindi. O kung half truth o half lie. Kasi meron naman doong, halimbawa, nagkita lang si Saldico at isang politiko, pero hindi mo naman nakitang mismong yung bag o maleta ibinigay doon sa politiko. That does not necessarily mean na sinuhulan yung politiko yun, no? So yun ang mga problema, no? Kung ba wika nga sa salitang English, ang purpose ng investigasyon ay to dismiss the chaff from the grain, no? Ano ba talaga yung butil at ano ba yung ipa, no? Wika nga. No? Kalito, sa public perception ay parang kasi, no? Simula't simula, lahat ng gustong magsalita ay parang pinipigil eh. So sa tingin nyo, ang public perception ay mas anong tawag dito? Nakasama pa dahil sa hindi nila pinayagan na at least marinig at doon sa isang formal na pagdinig ay natatanong sila yung credibility nila, Kalito? Tama yan sinabi mo, Ka Nelson, kasi alam natin ito, pare-pareho tayong naging mamamahayag in my case at one point in my life, no? Opo. Bad news sells di ba? Pag mas madaling paniwalaan yung masama mong sinabi tungkol sa isang tao o sa isang politiko kaysa yung mabuti mong sinasabi, no, tungkol sa kanya. At ang nangyari dito, dahil nga sinusuppress natin yung ebidensya nito mga ito at wala tayong pinakitang maayos na investigasyon tungkol dito sa flood control scandal,
Nagkaroon pa nga tayo, nagtayo pa ng ICI, yung Infrastructure, Opo. Investigative Commission for Infrastructure, Aha. na wala naman pala silbi, no? Kamukat-mukat mo yung dalawang credible na commissioner na galing sa pribadong sektor, may mga experience, may kaalaman, nag-resign na lamang dahil parang lokohan lamang yung ICI, no? Walang resources, walang budget, walang malinaw na direksyon, walang kapangyarihang magsamon o magpiliting humarap ang mga testigo. So, lokohan na nangyari. So, ganun na nangyayari. Pag ang balita, whether true or not, whether half truth or half lie, ay iyon sinusuppress. Lalo nga yung ang tao ay naniniwala. Kasi pag pinagtatakpan mo isang bagay, siyempre, yung utak ng miski na payak na mamamayan, ordinaryong mamamayan, ang iisipin, bakit pilit na tinatago? Baka nga totoo. May